Member of MBC Media Group. Ang oras Pilipinas, 13 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Thank God it's Friday! Pero yung iba, may sweldo na. Yung iba, like us, wala pa. Aga but namang it's okay. sweldo yan? Yung iba kasi, sa Lunes pa yung katapusan? yung iba kasi ayaw na nagre-release ng pera ng Lunes. Ganun ba yun? Maras ba yun? Yung iba. Pero ako, wala akong pinipiling araw. Basta tatanggap at kukubra. Welcome yan. Any Oo time naman. of the day. Saka, any time of the week. maganda any day yung of the week. medyo delay ng konti para hindi magastos kagad. Yun. Lalo pa, medyo some kind of long weekend, di ba? Yes, it is. Oh. At makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Ito po si Ray Siban. Sanggalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita. Big time oil price high. Okay. Ay, namumurong Not okay. namumurong ipatupad sa susunod na linggo. Oh, so kung may budget na, nakasweldo na, pwede naman pa full tank. Oo. Kampanya ho ng mga lokal na kandidato o marangkada na ngayong araw na ito. Seguridad, bantay sarado ng PNP. COMELEC nagkasa ng Oplan Backlash sa mga illegal na campaign materials. Mga lugar na sasailalim daw po sa COMELEC control, kasadong yanunsyo ng naturang ng COMELEC sa susunod na linggo. Motorcade at caravan ng mga kandidato bawal pag weekdays ayon yan sa MMDA. Ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sinabayan ng mga rally. Naku, mga kababayan natin dyan sa Myanmar at Thailand nabulabog sa magnitude na 7.7 na Hala, lindol. ang lakas. Lawak ng pinsala, inaalam pa. Mga nagpakamatay na mga magsasaka sa Nueva Ecija hindi raw sanhi ng pagkalugi sa sakahan ayon sa NBI. US Defense Chief Pete Hegseth nakipagpulong kay Pangulong BBM. Ironclad commitment ng US tiniyak. Simbahan po ng Santa Cruz sa Maynila, idineklara ni Pope Francis bilang isang minor basilica. Wow. So ka-level na pala niya yung Quiapo Quiapo, Manawag. ng Baguio. Pati yung Baguio, di ba? Oo, Yung Baguio mga minor Cathedral. basilica. At ito na nga ang detalye ng ating mga balita. Abiso sa mga motorista, muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, naglalaro sa 85 sentimos hanggang piso 35 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 75 sentimo naman hanggang piso 25 naman sa diesel. Samantala, 95 sentimos hanggang piso 10 ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay bunso dumano ng sanction ng US sa Iran, pag-atake sa energy installation sa Russia at Ukraine. Gayon din ang posibleng pagpataw ng taripa ng Amerika sa mga bansang bumibili ng langis sa bansang Venezuela. Samantala, umarangkada na po ngayong araw na ito ang 45 araw na kampanya ng mga lokal na kandidato sa buong bansa. Kaugnay po nito ay nakadeploy na po ang nasa 400 na tauhan naman ng National Capital Region Police Office NCRPO dito po sa Metro Manila para bantayan po ang isinasagawang motorcade at mga rally sa pagsimula nga po ng lokal na kampanyahan. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO, na naging mapayapa naman ang National Capital Region ngayon pong araw na ito at wala rin nakikitang areas of concern o election hotspots.
As of 3 p.m. po, meron po tayo na monitor kasi at may mga na-deploy po tayo na nasa 400 personnel na nag-secure po doon sa mga ginawang motorcade at saka po yung mga rallies ng ating mga kakandidato. Wala naman po tayong naitala hanggang sa ngayon na mga naging kaguluhan. Peaceful po yung kanilang mga naging pag-iikot sa kanilang mga AOR. Dito po sa NCR, wala po tayong kinoconsider na hotspots. So ang NCR po is kumbaga peaceful po pagdating po dito sa ating nalalapit na halat. Nagpaalala pa rin po si Major Asilo sa mga makikilahok sa mga motorcade at mga campaign rally na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan at huwag nang hayaan na umabot pa ito sa kaguluhan. Panatilihin pa rin po natin yung pagiging mahinahon natin. Kung meron po tayong sinusuportahan, wag po nating abutin yung init ng ulo kasi may mga pagkakataon po na nagkakaroon ng asaran sa magkabilang panig, yung mga partido dyan. Pairalin pa rin po natin yung ating yung pagiging chill lang. Cool lang po tayo, wag po nating dadaanin sa init ng ulo lalo po ngayon na mainit pa rin po ang panahon. Oo naman, dapat chill lang. Kalmado lang. Oo, ganun na lang kayo, di ba? Kawayan. Ay, good luck. Oo, Dapat kawayan, ganun, di ba? kamayan, di ba? Huwag na magbangayan. Huwag na. Oo, alam na ng mga botante kung sino ang karapat Sawang-sawa na dapat. tayo sa bangayan sa politika. Nakauman. Samantala, Iaanunsyo na sa susunod na linggo ang mga lugar sa bansa na posibleng maisailalim na sa COMELEC control. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, patuloy na nagmamonitor ang COMELEC sa sitwasyon lalo't nagsimula na ang local campaign period kaugnay ng eleksyon 2025. Nakapag-deploy na rin anya ng dagdag puwersa mula sa PNP at AFP, partikular sa mga lugar na mayroon o magkakaroon ng mga kaguluhan. Ayon kay Garcia, nakapagtala na ng kaguluhan sa ilang lugar mula noong mag-umpisa ang paghahain ng kandidatura. Muli namang apela ni Garcia sa pulisya at militar, buwagin na ang mga private armed groups na kabilang sa pinagmumulan ng mga patayan at karahasan. Samantala, marangkada naman ngayong pong araw na ito ang Oplan Baklas ng COMELEC. Yan, lagot kayo. Kahit kaugnay po nito, idodonate daw po ng COMELEC ang mga illegal na campaign materials na tinanggal ngayon pong nagsimula na ang kanilang Oplan Baklas. Ayon po kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, ibibigay daw po ang mga illegal poster at iba pang mga campaign material sa Eco Waste Coalition at sa Bureau of Jail Management Penology o BJMP para magamit o ma-recycle. Dagdag pa ni Chairman Garcia, hindi na magtatanggal ang COMELEC ng materials bagkus ay uutusan na lang ang mismong mga kandidato Na silang magbaklas sila naglagay. ng mga poster ninyo. Tama naman. Kasi Diba? naman hindi nyo naman kasi dapat dinidisiplina ng inyong mga taga-suporta. No, Correct. Huwag yung basta-basta. Hanya kung hindi ito matanggal sa loob ng 3 araw ay mag-i-issue naman po ang COMELEC ng show cause order sa mga pasaway na kandidato. Eto na nga't sisimulan na bukas ng COMELEC ang paglalabas ng notice at order to remove para sa mga campaign posters na ipinaskil sa maling pwesto. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ngayong araw lang nila isinagawa ang Oplan Baklas, pero sa mga susunod na araw at linggo ay ang mga kandidato na dapat ang magtanggal ng illegal posters. Binigyan din ni Garcia na kapag hindi natugunan ang kautosang 3 araw matapos nilang matanggap ang notice, maaaring madiskwalipika sa halalan ang naturang kandidato. Narito ang pahayag ni Garcia. Pag hindi po nila tinanggal, kaso na lang kami ng kaso, show cause order kaagad, at kaso kaagad kami ng kaso ng election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon at disqualification. Samantala naman, natapos na rin ng COMELEC ang pag-imprenta ng 68 milyong voters information sheets para po sa idaraos sa eleksyon sa Mayo 12 ngayong taong ito. Nilalaman po nito ang pangalan, address ng mga botante at mga paalala kung paano isinasagawang pagboto at ang listahan ng lahat ng mga kandidato sa eleksyon. Ayon po sa COMELEC, target nilang masimula ng distribusyon nito sa susunod na buwan. Binigyan din naman ng COMELEC na sa local COMELEC office ito dapat makukuha at hindi sa barangay para maiwasan na ang pamumulitika.
Samantala, pinaalalahanan ng MMDA ang mga kandidato para sa 2025 midterm elections na ang mga election-related motorcade at caravan ay papayagan lamang tuwing weekend at holiday. Ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes, hindi sila magbibigay ng permit para sa mga motorcade sa mga kalsadang sakop ng MMDA tuwing weekdays. Babala ni Artes, natitikita ng mga lalahok sa motorcade o caravan sa mga lugar na hindi pinayagan. Iginiit ni Artes na kinakailangang kumuha ng road user permit ang mga kandidato para sa kanilang isasagawang aktibidad. Samantala naman sa iba pang mga balita, inutusan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong kalimpo ng Department of Information and Communications Technology o DICT na tugunan ang mga cybercrime na nangyayari sa bansa. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer and Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ito daw po ang dapat natutukan ni Secretary Henry Aguda, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Binigyan din niya ni Pangulong BBM ang pagpupursige sa internet connectivity kasabay ng pagpapatupad ng sapat na proteksyon laban sa cybercrime, fake news at deepfakes. Programa po ng administrasyon patungkol po sa digitalization, pati po yung internet connectivity across the country, and of course, cybersecurity ang kailangan natin pagtuunan, lalo-lalo po sa ngayong panahon na mayroong pangangampanya. Yan po mga kaibigan, si Yusek Claire Castro, ang ating Palace Press Officer. Samantala, nagsagawa ng magkakahiwalay na rally ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Digong Duterte para sa pagdiriwang ng kanyang ika-80 kaarawan. Sa Davao City, naghandog ng tinatawag na manyanita ang mga kababayan sa labas ng kanilang bahay sa Davao City. Idinaan naman sa Unity Ride ang pagdiriwang sa Danau City sa Cebu, habang may kapareho ding pagtitipon sa Rotary Plaza sa New Corelia sa Davao del Norte. Samantala, dito sa Metro Manila ay may nakatakdang pagtitipon ang Duterte supporter sa Maynila bilang pag-alala sa kanyang kaarawan. Nasabay nga po ng pagdiriwang po ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Nagsagawa po ng kilos protesta naman ng mga militanteng grupo sa harapan ng DOJ o Department of Justice. Ang wish nila sa kaarawan ng dating Pangulo ay mahabang buhay para umunong managot siya sa kanyang mga kasalanan sa bansa o sa batas. Sigaw po ng mga grupo na libo-libo ang namatay sa kanyang madugong drug war, pero wala namang napanagot daw pong malalaking drug lord. Samantala, dinatikos din ng mga militante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos wala rin naman daw ipinagkaiba kay dating Pangulong Duterte. Kabilang po sa ipinunto ng mga ito ang controversial na confidential funds, paglala ng kahirapan, at natiling mataas na presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaabot ng mensahe ang Malacanang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagdiriwang ng ika-80 kaarawan ngayong araw. Sa press briefing sa palasyo, kinantahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang dating Pangulo ng maikling happy birthday. Hiling din ni Castro na humaba pa ang buhay ng dating Pangulo at mapanatili ang magandang kalusugan. Narito ang maiksing pag-awit ni Yusek Castro. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Ang iksi naman ng version. Oo naman. As in, happy birthday. Mahalaga naman. Saka, maganda naman yun. The former president must deserve niya yung kanyang mga greetings, correct, diba? Mga good wishes. Tama naman. Samantala, sinuspindi po ang face-to-face classes nang hindi bababa sa 15 mga public school sa Davao City ngayong pong araw, March 28. Ito po'y bilang paggunita o pagdiriwang sa ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamagitan ng isang prayer rally doon. Ayon po sa report, hanging mga paaralan sa downtown area ng Davao, posibleng naapektuhan na aktibidad sa suspensyon ng klase. Bukod sa Davao City, meron din daw pong kaparehong aktibidad
sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa bilang bahagi ng Tatay Digong at 80 Global Filipino Solidarity. Samantala, sa iba pang balita, binigyan diin ni United States Defense Secretary Pete Hegseth ang ironclad commitment ng Amerika na ipagpatuloy ang Mutual Defense Treaty sa Pilipinas sa pagbisita nito sa Malacanang ngayong umaga. Sinabi ni Secretary Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posisyon ng US Defense Department sa iba't ibang sektor gaya ng militar at ekonomiya, dahilan kung bakit Pilipinas ang napili bilang unang destinasyon sa Asia-Pacific region. Narito si Hegseth. Is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily. Ayon kay Hegseth, gagamitin niya ang kanyang panahon sa bansa para makipagpulong sa kanyang counterpart at mga leader ng Armed Forces of the Philippines para sa pagpapalawig ng kooperasyon ng militar. Anya mahalaga ito lalo na sa harap ng mga banta ng Communist Chinese sa rehiyon. Samantala naman nakadagdang bisitahin daw po ng Philippine Coast Guard ang Ship BRP Gabriela Silang ang 3 bansa sa Association of Southeast Asian Nations para sa 3 linggong port visit. Maglalayag pala si Gabriela Silang. Pinangunahan mismo ni Admiral Ronnie Hill Gavan, Philippine Coast Guard Commandant, ang send-off ceremony sa may South Harbor sa Maynila para sa magkakasunod na port visit ng Philippine Coast Guard Ship BRP Gabriela Silang sa Thailand, Malaysia at Vietnam. Anya ito'y simbolo ng kooperasyon ng Pilipinas sa mga karatig bansa sa Southeast Asia para mapalakas ang may pag-ugnayan at pagpapahusay ng maritime security. Ipagpapatuloy pa natin ang pabibigay ng iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita sa ating pagbabalik. Myanmar at Thailand nabulabog sa magnitude 7.7 na lindol. Lawak ng pinsala, inaalam pa. Sana wala namang mga nadamay na mga Filipino workers. Pero epicenter sa Myanmar. Myanmar. Pero naramdaman yung lakas ng lindol hanggang Thailand. Wow. Bangkok. Nako, mga nagpakamatay daw na magsasaka sa Nueva Ecija hindi sanhi ng pagkalugi sa sakahan. Ano kayang dahilan? Alamin Stress. natin yan mamaya. At US Defense Chief Pete Hegseth nakipagpulong nga kay Pangulong BBM at sa mga parishioners ng Santa Cruz dyan sa Maynila. In-approve ni Pope Francis. For sure, Wow. happy ang ating mga Correct. kababayan dyan dahil idineklara na ng Santo Papa Francisco bilang isang minor basilica ang Santa Cruz Church. Yeah. Pilipinas, kasama niyo pa rin po sa break time. Ako po si Thea Pecho Corpus. Ito po si Ray Siban para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, ang oras 31 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. Standby sa ating mga reports, Malacanang nagpaalala sa mga lokal na kandidato na sumunod sa batas sa pangangampanya at Congressman Paulo Duterte humingi ng panalangin para sa karawan ng kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Catherine Bernardo ibinandera ang kaseksihan online para sa kanyang 29th birthday. Magka-birthday pala sila ni former President talaga. Rodrigo Duterte. Oh, wow. Ba't saan ba dinisplay niya? Ay, oo. Hindi mo ba nakita yan? Hindi. Ako, ang bongga niyan. Hindi mo in-expect na, Napag-iwanan ako. wow. Mga bagets kasi updated lagi sa mga ganyang mga Ang bagay. daya niya. At sa detalye pa ng ating mga nagbabagang balita, inaasahang mararanasan ng Dagupan City sa Pangasinan ang 46 degrees Celsius na heat index ngayong araw ng Biyernes. Ayon yan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and
Astronomical Services Administration o PAG-ASA. Kung mangyari ito, 5 magkakasunod na araw nang mararamdaman ng Dagupan City ang pinakamataas na heat index mula 43 degrees Celsius noong Lunes, 47 degrees Celsius noong Martes, 46 degrees Celsius noong Miyerkules at 47 degrees Celsius kahapon araw ng Huwebes. Ayon sa PAG-ASA, nalalagay ang lugar sa danger category na may pangambang makaramdam ng heat cramps at heat exhaustion ang mga tao. Inabisuhan muli ng Department of Health ang publiko na iwasang lumabas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para maiwasan ang heat-related illnesses. Baka kaya ako laging may headache ng hapon. Ay, oo, sa totoo lang, naapektuhan tayo yan. Ang sakit sa mata kasi nung masakit sa sinag mata, ng masakit sa araw. ulo, tapos para kang lalagnatin, di ba? Sakit sa mata, sakit sa ulo. Para kang tatarangkasuhin. Oh, yan. Yan. Oo. Kaya akala ko, sabi ko, Akala mo ikaw lang. oo, akala ko, ako Marami lang ba tayo. to? Kaya, Heat-related siguro nga. dapat talaga, tayo, Dehydrate. Baka nade-dehydrate ako, yun kailangan nga ko dapat mag-hydrate. hydrated tayo, lagi uminom ng tubig. Yan, sabi nila, huwag muna uminom ng kape. Hindi pwede, iinom pa rin ako ng kape. Lagyan ko na lang maraming ice. Iced coffee. Samantala naman, speaking of stress, ikaw na magtawag kay, kay Let, ha? sino Dahil sa stress? stress, sa sakit at problema sa pag-iwan ng asawa, ang dahilan daw po ng pagpapakamatay ng 2 katao sa Nueva Ecija at hindi dahil sa pagkalugi sa pagsasaka. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, sinabi ni NBI Director Jimmy Santiago na lumabas sa kanilang investigasyon na hindi magsasaka ang dalawa dahil, barok ang tawag? Barok? Kaya barok. Ano barok? Sino si barok? Barok o nakikipagporsyentuhan lang ang mga ito at walang sariling sakahan. Yun. Pareho po, yung dalawang nagpakamatay, pareho pong wala namang sinasaka na kundi kasama lang sila o barok ang tawag nila eh. Tapos, yung una po ay nagpakamatay dahil sa may sakit. Sinasabi nga daw lagi sa asawa niya na gusto na niyang tapusin ang buhay niya dahil sa hirap ng yung kanyang sakit. So ayun nga ho, nag-commit ng suicide. Yung pangalawa naman po, hindi rin dahil sa pagkalugi, kundi iniwan po ng asawa. Yun si Director Santiago na nagsabi niya Ikinagalit din daw po ng mga kaanak ng mga namatay yung umano'y pagkapitalize sa pagpapakamatay ng mga ito para sa political sortie ng isang kandidato na unang naglabas ng impormasyon na pagpapakamatay ng ilang magsasaka sa Nueva Ecija dahil umano sa pagkalugi. Pareho, yung pamilya ng mga tao na yun ay nagagalit dun sa isang kandidato na kinapitalize yung pagpapakamatay ng asawa nila para sa kanyang political sortie. Iyan po mga kaibigan ng tinig ho ni NBI Director Jimmy Santiago. Papasukin na natin ang ating mga reports mula sa Malacanang. Nagpaalala na sa mga lokal na kandidato na sumunod sa batas sa pangangampanya. Ang detalye ibibigay sa atin ni RH14 Leth Narciso. Miss Leth. Ms. Thea Ray, pinaalalahanan ng Malacanang ang mga kandidato na iwasang lumabag sa batas sa panahon ng pangangampanya. Mensahe ito ng Pangulo kaugnay ng Palasyo, kaugnay ng pagsisimula ng campaign period para sa local elections. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na dapat sumunod sa mga patakaran ang mga kandidato para magsilbing magandang halimbawa rin sa publiko bilang mga susunod na leader. Narito si Yusek Castro. Ang paalala lang po natin sa lahat ng mga kakandidato, huwag lumabag sa batas. Unang-una, kasi kayo po yung magsisilbing leader eh. So dapat kayo po yung manguna na sumusunod sa batas. Bukod sa mga kandidato, nagpaalala rin ang Malacanang sa pulisya at militar na manatiling apolitical o walang pinapanigang partido at huwag magpapagamit sa interes ng mga politiko. Binigyang diin ni Castro na tungkulin ng uniform personnel na manatiling tapat sa bansa at sa konstitusyon. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala naman, Congressman Paulo Duterte humingi ng panalangin para po sa 80 kaarawan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibarito mo nga yan, RH12, Milky Digunan. Milky. Ray,
Teya, humiling ng panalangin si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa publiko para sa kalusugan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulo ay nagdiriwang ngayon ng kanyang ika-80 kaarawan ngayong araw po ng Biyernes, March 28. Sa isang video message, nagpasalamat ang kongresista sa mga taga-suporta ng pamilya Duterte, lalo na ang mga taga Davao. Sinabi ng kongresista, alam ng lahat na nasa mahirap ngayong kalagayan ang kanyang ama dahil sa kanyang edad at kalusugan. Hindi naman ito binanggit kung ano ang kasalukuyang medical condition ni dating Pangulong Duterte na ngayon ay nasa The Hague, Netherlands, makaraang ipaaresto ng International Criminal Court o ICC dahil sa crimes against humanity. Una rito na binati ng ilang miyembro ng 11-man House Prosecution Team si dating Pangulong Duterte ng mabuting kalusugan sa kanyang kaarawan para daw maharap dito ang mga paglilitis ng ICC. Ako si Neil Creguna nagunat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Samantala, sa iba pang detalye ng ating mga balita, lalo pang lumakas ang tiyansa ng 106 trabaho party list na nalalapit na midterm election sa Mayo. Ito ay matapos humataw ang partido sa latest strat-based SWS survey para sa party list polls. Mula sa pang-26 na pwesto umakyat sa pang-22 hanggang 23 ang 106 trabaho party list para sa survey na isinagawa ngayong buwan ng Marso. Kumpara sa 0.96% noong Pebrero, lumundag ang rating ng partido sa 1.07% vote preference. Ginawa ang pinakahuling survey ng strat-based SWS noong March 15 hanggang 18 na nilahukan ng 1,800 respondents mula Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Pangunahin sa agenda ng 106 Trabaho Party List na isulong ang mga karapatan ng mga manggagawa kabilang ang sapat na sweldo at benepisyo. Samantala, heto na Miss Teya, abay muling nanguna si Yorme, ha? Muling nanguna si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pre-election survey ng Octa Research Group sa pagka-mayor ng Maynila. Aba, bate po sa huling Octa Research Survey, nakakuha daw po ng 67% the voter preference si Dumagoso kumpara sa katunggaling si Sam Versosa 16% at Manila Mayor Hani Lacuna 15%. Bumandera din daw po si Yorme Isko sa lahat ng distrito sa lungsod na nakakuha ng pinakamataas sa 5th at 2nd District na Maynila. Isinagawang survey mula March 2 hanggang March 6 na inilabas ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Muli naman nagpasalamat si Yorme. Yorme, kumusta ka na? Yorme Isko sa tiwalang patuloy na ibinibigay ng mga Manilenyo sa kanya. Masayang ilan ba ang bakbakan dyan sa Maynila? Ilan ba ang local candidates for ilan ba ang kandidato sa pagka-mayor binabagit, tatlo lang to nandito sa survey, ha? Sige nga. Pero bago natin pagbigyan ang ating poging umaalalay dyan. Wait lang. Muna, may mas pogi sa'yo today. Mas pogi to. Nasa linya natin mula sa MMDA Metro Base para magbigay ng traffic update si Mark Ramos. Mark, magandang hapon. Saan ba natin dapat asahan ang mabigat na daloy ng trapiko bukod pa dun sa mga usual na lugar? Baka may mga road closures. May mga rally-rally. May mga rally. Diba? Abisuhan na natin ang ating mga mananakay at ang mga motorista. Mark Ramos, go! Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig ng DCRH. Narito po mga uling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simula ko sa may EDSA southbound na Monumento Circle papuntang A. Jesus, makakaranas na tayo ng bagyang pagbibigat. Luluwag na yan dito sa may papuntang Biglang Awa hanggang dito sa may Cloverleaf ng Balintawak. Makakaranas na tayo ng pagbibigat dito na sa may paglagpas ng Port Balintawak papuntang Muñoz Market. Dugtong yan hanggang dito sa may Bansalangin at luluwag na ulit yan papuntang West Avenue. Sa may West Avenue naman hanggang dito sa may tapat ng Trinoma, maluwag naman ang daloy ng traffic. Magbabagal na tayo makalampas dyan papunta rito sa may Quezon Ave.
Quezon na papuntang Kamuning, maluwag pa naman ang daloy ng mga sasakyan. Ngunit sa may papuntang Aurora, makakaranas na tayo ng kabigatan. After nyan, maluwag na tayo dito sa may papuntang Pitwason. Ngunit sa may papuntang Boni Serrano, may pagbibigan na tayo mararanasan. Dugtong na yan hanggang dito sa may Annapolis. Mabigat rin tayo hanggang dito sa may Connecticut at luluwag na yan papuntang Ortigas Flyover. Sa may Ortigas Flyover naman hanggang dito sa may Star Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Babagal lamang yan ng bagya dito sa may intersection ng Shaw Boulevard. After niya na maluwag tayo hanggang dito sa may papuntang Boni, ngunit sa may Boni papuntang Guadalupe, mabigat na ang usad ng mga sasakyan hanggang dito sa may papuntang Buendia. Buendia to Ayala, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan. Luluwag na yan dito na sa may papuntang Magallanes. Magallanes papuntang Evangelista, maluwag naman ang daloy ng traffic. Magbibigat na yan papuntang Tramo hanggang dito sa may Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag na tayo dito sa may papuntang Park Avenue hanggang FB Harrison. Wala din tayo nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may EDSA Extension papuntang Mall of Asia. Sa may northbound naman ng EDSA, maluwag yung EDSA Extension natin hanggang dito sa may Roas EDSA. Makakaranas na tayo ng kabigatan dito sa may tapat ng Heritage papuntang FB Harrison. Dugtong na yan hanggang dito sa may Park Avenue hanggang Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag din tayo hanggang dito sa may Tramo hanggang Malibay. Malibay to Magallanes, wala tayong nakikitang pagbabagal. Magsisimula na ang build-up natin dito na sa may area ng Ayala, papuntang Buendia. Bagyan luluwag yan, papuntang Kalayaan. Ngunit dito sa may Estrella, papuntang Guadalupe, makakaranas na tayo ng mabigat na daloy ng traffic hanggang dito sa may papuntang Pioneer. Dugtong na yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard hanggang Mega Mall. Medyo may kaba. Ang haba nun! Mark, ang haba nun! Anong cost niyan? Mula, Bakit ang mula haba sa mga nung- Biyernes kasi, mula Guadalupe hanggang hanggang Mega Mall na. Wow. Gapang Yes, na. sir. Mega Mall. Tapos dugtong pa rin po yung Mega Mall natin hanggang dito sa may Ortigas, Wow. hanggang sa may White Plains. Oh. White Plains to Yung Boni northbound. Serrano hanggang Aurora. Dumudugtong na rin ang daloy ng traffic. Naku po, At tatang. luluwag na yan dito na sa may area ng Matindi ang papuntang traffic sa Kamuning. EDSA. Oh. Gapang na. Kamuning papuntang Quezon na, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan hanggang Oo. dito sa may Trinoma. Mm-mm. Babagal na ulit yan dito na sa may tapat ng North EDSA papunta ng Corridor. Mhm. After ng Corridor, bagyan luluwag yan. Ngunit papuntang Muñoz hanggang dito sa may papuntang Oliveros, medyo may kabagalan na tayo mararanasan hanggang Cloverleaf ng Balintawak. Ayun. After ng Cloverleaf ng Balintawak, wala na tayo Maluwag nakikita na. pagbibigat at Hanggang monumento. maluwag na yan hanggang dito sa may Monumento Circle. Paalala lamang po sa... Pero sandali lang, Mark, Sir Mark, yung area ng MacArthur Highway puntang Valenzuela sa ngayon, kumusta naman? MacArthur Highway, bali sir, mabigat Nagbi-build up na. May Miyako Royal, tapat ng Miyako Royal, tapos Oo. hanggang dito sa may Monte Potrero. Naku po, yan. Parang lahat ng nabanggit mo gapang na. Yung papasok ng Balintawak. Hihinga lang ng kaunti tapos traffic ulit. Oo. Bali Ayan. sa Balintawak naman, mabagal tayo doon sa may Mabagal. ilalim, sa may Cloverleaf po. Saka yun doon sa problema rin doon sa nangyari sa may Marilao interchange. Di ba? Talaga naman. Sir Mark, maraming salamat ha. Oo. Ingat po kayo. Maraming pong salamat sa inyong paanyaya sa amin. Thank you so much, Sir Mark Ramos, mula po sa MMDA Metro Bay. So yan po ang binigay po namin sa inyo, yung sitwasyon sa kaba ng EDSA. Ang haba, no? Yung Ang from haba at ang Guadalupe to- gapang. Oo, Guadalupe to Mega Mall. napagbigyan ng ating paanyaya kay Sir Mark Ramos kasi for sure maraming nanghihingi ng update kung Yes. kamusta ang daloy ng trapiko bukod pa Correct. sa mga local road closures. Yes. And talagang sadyang gapang siguro nga dahil nga swelday na Thank sa God iba. it's Friday! Thank God it's Friday. Yes. Iba may mga pera na, sweldo na, tapos mga uuwi pa sa kanilang mga probinsya kasi nga semi-long weekend, Correct. sandwich yung 31 Iba So kasi pwede nang i-leave yun. Iba kasi nag-leave na ng 31. Correct, di ba? Para nga naman extended ang kanilang Talaga naman, bakasyon. O siya, ilan po munang paalala. Take it away! RH Break Time!
Pilipinas, US, Japan sabayang naglayag sa ikawalong multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Illegal na presensya ng China vessel na ispatan. Idetali mong balita RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Ray at Mistea, nakompleto ng Pilipinas, Amerika at Japan ang ikawalong multilateral maritime cooperative activity o MMCA dito sa West Philippine Sea na isinagawa hanggang sa silangan ng Mount Masinloc. Sa unang pagkakataon na nakasama ang media, kabilang na DCRH News, sa military drills na magkakaalyadong bansa sa dagat, sakay ng flagship warship ng Philippine Navy na PRP Jose Rizal. Isinagawa itong MMCA sa kabila ng illegal na presensya at tila pag-obserba ng barkong pandipa ng China sa loob na exclusive economic zone ng ating bansa. Sa garakada pa lamang ng paglalayag kanina umaga, kita na itong People's Liberation Army Navy ship na may bow number 574 ay Commander Ervin Robles, kapitan ng unang missile frigate na Pilipinas. Yarangkang lumapit itong Chinese vessel pero lumayo ito ng radyohan ng ating militar. There was a time around mid-noon, they actually attempted to maneuver closely, but again we challenged them and we asked their intent and then they altered their course. Lumayo, sir, para yes. Pero walang sindak na gumulong itong communication exercises, personnel exchange, photo exercise, flight operation at division tactics maneuvers ng iba't ibang assets ng Maynila, Washington at Tokyo. Bukod sa sinakyan nating BRP Jose Rizal, sinabak din ng AFP sa drills ang AW-109 helicopter at C-90 plane ng Philippine Air Force. Sa bahagi naman ng Estados Unidos, ipinadala nito ang destroyer na USS Shoot. At di natin patid pero mukhang inilipatin yung P-880 Poseidon. Habang isinama naman ng Japan ang warship itong JS Toshiro na unang nagsagawa ng port call sa Subic itong nakarang mga araw. Sandali na, Edniel. US Lakay Ray. Saan ka pa sumakay ngayon? Yung binabanggit natin kanina pa, yung BRP Jose Rizal, yung flagship Navy vessel natin. Doon sa kabilang barko, Lakay Ray, sa isa sa mga tauhan ng US, isang 29 anyos na PhilAm. Tumama pa dito sa MMCA kasabay ng kanya mismong birthday ngayong araw. Something Quartermaster Chief Mark Rufo. Nakabase sa US pero may amang tubong Pangasinan. Nagulat siya dahil maganda at may moderno palang warship ng Pilipinas. Pakinggan natin siya. It's good that nakita ko yung Navy dito. It's ano ba yan? Maganda. Gusto ko lang masabi maganda. Nangyari itong MMCA sa mismo ring araw ng pagbisita US Defense Secretary Pete Hegseth dito sa bansa. Para sa Estados Unidos, nagpapakita ito ng strong message, maraming mensaheng handa ang alyansang suportahan ang isa't isa. It shows a strong message of our allyship with the Philippines and the Japanese, and that we are strong allies and we support each other. Live pa rin galing sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parrosa ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Nakakaingit ka. Samantala sa ating pa rin pong mga balita, niyanig po ng magnitude 7.7 na lindol ang Central Myanmar, maging ang Thailand ngayong pong Biyernes. Ayon po sa USGS, tumamang lindol, 16 na kilometrong layo sa north-northwest ng Sagaing, Myanmar, dako 1:30 ng hapon. Agad po itong sinundan ng magnitude 6.4 na lindol, matapos lamang ang 12 minuto. Naramdaman daw po ang malakas na pagyanig hanggang sa Bangkok, Thailand, dahil para magpanik din ng mga tao sa naturang bansa. Good news naman sa ating mga mananampalatayang Katoliko dahil inaprobahan na ni Pope Francis ang pagtatalaga sa Santa Cruz Parish Church sa Maynila bilang isang minor basilika. Inanunsyo mismo ng pamunuan ng Santa Cruz Parish Church ang magandang balitang ito sa kanilang social media page. Ayon sa naturang post, ang simbahan na kilala rin bilang minor basilika of Our Lady of the Pillar ay naging ika-25 sa Pilipinas na ginawaran ng ganitong titulo. Ang parangal na ito ay ibinibigay lamang sa mga simbahan na may mahalagang kontribusyon sa kasaysayan, arkitektura at espiritualidad. At sa showbiz,
Ito na nga, Yan Catherine Bernardo, ibinandera ang kaseksihan online para sa kanyang 29th birthday. 29 na pala siya. Ito tayo mga balita. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Lakay Ray at Miss Thea, ibinandera ng box office queen na si Catherine Bernardo ang kanyang kaseksihan kasabay ng 29th birthday. Sa Instagram, ibinahagi ni Catherine ang picture niya na nasa kama habang nakasuot ng cropped white tank with a matching white girl briefs na may caption na "Woke up as a 29-year-old." Sa hiwalay na IG post, makikita ang mas palaban but sexier Catherine with her all-black look. Nakasuot si Kat ng fitted crop top at sexy bikini bottom. Umani ng milyong heart reacts ang dalawang post ni Catherine kung saan maraming napawaw sa comment section. Kabilang sa mga ito ang celebrities na sina Heart Evangelista, Angelica Panganiban, Rabia Mateo, Cassie Legaspi at marami pang iba. Bago ang birthday ni Catherine, una na niyang inirampa ang kanyang fit and toned body sa isang underwear fashion show. Ipinagdiwang ni Catherine ang kanyang 29th birthday noong March 26. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat. Kayang-kaya mo rin yan, Josa Miss Thea. Cruzat. Ha, noon. Yung nakaganong ka. Not anymore. Kaya mo, nag-iinat na nga. Inat-inat lang, ganyan. Oh, ay ama, nagsakit yung likod. Oh. Stretching, ayan, di ba? Grabe. Baka pag gumawa ako lang naman ng ganyan, magalit na si Ellie sa akin. Nakatutok pa naman sa atin ngayon. Yung guardian angel mo. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa ating palatuntunang break time. Ako po si Thea Pecho Corpuz. Ito po si Ray Siban, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Take it away, Kuya Jeric. Yon. Happy This weekend. time check is brought to you by